Panginoong Jesucristo na siya'y nasa ating mga buhay, na siya'y nasa ating mga puso, na siyang nasa ating bilang mga Kristiyano. At itong mga nangyayari ito, kapatid, ay may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng tao. Na ang tao sa kanyang natural na estado ay patay, at ang tao sa kanyang natural na estado hindi niya kayang sumunod sa mga kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ang sabi nga ni Pablo na ating napag-aralan na. Kaya ngayong umaga na ito, kapatid, ating pong ipagpapatuloy yung ating Bible study. Amen? Bagong lahat, nais kong patiin ang bawat isa ng magandang umaga sa ating pastor, sa mga manigawa, sa mga kapatid ni Kristo, at sa mga bisita, lalo tigit sa ating mahal na Panginoon, ang pagbati ng magandang umaga. Konting recap, no? Siyempre pag nag-aaral tayo, kailangan nyo tayo recap. Ang sabi sa Romans chapter 1, kapatid, na ang tao ay gagawa ng kanyang kasalanan sapagkat siya ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan, at ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao ay mapaparusahan sa harapan ng isang banal na Diyos. Amen po ba? Kapag ang tao ay nagkasala at paparusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ang matatanggap ng tao ay kahatulan o hustisya. Sa Ingles, kapatid, is justice. Tama lamang o fair ba na parusahan ng Diyos ang isang taong makasalanan? Yes, sapagkat ang makasalanang tao ay karapat-dapat na parusahan. Pero ito yung dilema. Ang dilema, ang sabi ni Pablo, mapahudyo ka man o hentil. Okay, question and answer portion. Kanino ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan? Sa English is the law. Sa mga Hudyo o sa mga hentil? Again, kanino ibinigay ng Diyos ang kautusan o ang law? Sa mga Hudyo o sa mga hentil? Okay, mas maganda yung, mas malakas yung ating response, no? At sino naman yung mga grupo ng tao na hindi naibigay sa kanilang kautusan ng Diyos? Mga hentil. Sa Ingles, kapatid, ang Hudyo is called Jew or Jews in plural. At ang mga hentil sa Ingles is called the Gentiles, no? Ito yung mga tao na hindi ibigay sa kanila ang kautusan. What is the law of God? Ang kautusan, kapatid, ay ibinigay ng Diyos sa tao bilang kanyang relasyon sa tao, bilang kanyang covenant sa tao. Na kung ang tao ipapatupad niya itong mga kautusan na ito, mayroon itong kaakibat na reward sa tao. Sila ay pagpapalain ng Diyos. Kanino ibinigay kasi ang kautusan? Sa mga Hudyo. At kanino hindi ibinigay sa kanila ang kautusan? Sa mga Pero ano sinabi ni Pablo? Mapahudyo ka man na nasa iyo ang kautusan ng Diyos, o mapahentil ka man na wala sa iyo ang kautusan ng Diyos, walang kabuluhan yung mga bagay na iyan, sapagkat ikaw o tao, mapahudyo ka man o mapahentil, ay nagkasala sa harapan ng isang Diyos na banal. At kung tayong lahat ay nagkasala, ano yung conclusion ni Pablo sa Romans chapter 3? Walang matuwid, wala. Inulit pa niya, wala, kahit isa. Nasa inyo man ang kautusan ng Diyos, o hentil ka man, wala sa atin ang katuwiran ng Diyos. Hindi natin natutupad ng perpekto ang kautusan ng Diyos. This is the bad news. Ang bad news, walang tao ang matuwid sa harapan
ng Diyos. Kahit si Haring David ay hindi matuwid, kahit si Moises mismo na sa kanyang ibinigay ng Diyos ang kautusan ay hindi rin matuwid sa kanyang harapan. Walang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit sinabi ni Pablo na mayroong mga tao na nagmamayabang sa kanilang paggawa ng kautusan? Sino kasi yung mga yan yung nagmamayabang sa kanilang pagtupad sa kautusan? Ang mga Pariseo. Ano yung lahi ng mga Pariseo? Ang mga Hudyo. Diba sa may dalawang tao dito sa Romans. May Hudyo na nasa kanilang kautusan at mayroong mga Hentil na itibigay sa kanilang kautusan. Ang sabi ni Pablo, kung ikaw na isang Hudyo na nasa iyong kautusan, ay husgahin yung mga Hentil na wala sa kanilang kautusan na sila ay makasalanan, hindi baga hinuhusga mo rin ang iyong sarili, sabi ni Pablo. Kasi kahit Hudyo ka na nasa iyong kautusan, ay nilalabag mo pa rin ito. So wala sa lahi ng tao ang pagtupad sa kautusan. Paano sasabihin ng Hentil na, Panginoon, dapat excuse ako dyan. Dapat excuse ako, huwag mo parusahan kasi hindi ko alam yung kautusan eh. Hindi mo naman ibinigay sa akin yung kautusan para sundin ko. Hindi ko alam. Ano yung sinabi ni Pablo? Kahit ang Hentil ay walang may dadahilan. Bakit? Bagamat hindi na ibigay sa kanilang kautusan, by design, ay isinulat ng Diyos ang kautusan sa kanilang mga puso. No? Kahit hindi na ibigay sa kanilang kautusan, alam na mga Hentil na bawal pumatay, hindi ba? Kahit hindi na ibigay sa kanilang kautusan, alam na mga Hentil na bawal magnakaw, na bawal mangalunya. Kasi ang kautusan, regardless kung Hudyo man o Hentil, ay isinulat ng Diyos sa bawat puso ng tao, kahit anong lahi ka pa, Pilipino, Chinese, Japanese, American, kahit anong lahi ka pa, ang kautusan ng Diyos ay naisulat sa iyong puso. Upang pagdating ng panahon ay wala kang maidadahilan sa harapan ng Diyos na hindi mo alam kung anong kautusan. Alam mo! Kasi may konsensya tayo, hindi ba? Sino yung walang konsensya dito? Mga kapalamukha, sabi ng iba. Pero ang walang konsensyang tao at ang makapal na mukhang tao ay ang tao naglalakad sa laman. Pero tayo lahat, alam natin kung tama at mali. Regardless kung may batas man o wala. Hindi ba kayo nagkapakasalit pa na ang batas sa buong mundo ay pare-pareho? Na bawal pumatay. Kahit anong lahi pa siya, kahit anong reliyon pa siya. Bawal pumatay. Kasi ang kautusan ng Diyos ay naisulat sa bawat tao. At tayo lahat, nilalabag natin ang kautusan ng Diyos regardless kung anumang lahi natin. At ano po konklusyon ni Pablo? Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Kung ang Hentil, sasabihin niya, Panginoon, huwag mo akong parusahan kasi hindi ko lang ang kautusan, paparusahan pa rin siya ng Diyos kasi ang kautusan ay naisulat sa kanyang puso. Amen po ba? Paano sasabihin naman ng Hudyo, Panginoon, huwag mo akong parusahan kasi sinusunod ko naman yung utos na ibinigay mo sa akin. Ano sasabihin ng Diyos sa'yo? Hindi sa pagtupad mo sa kautusan, hindi sa paggawa mo ng mabuti na ikaw ay aking ililigtas. Sapagkat mayroon ka sa iyong sarili na mayroon din sa lahat ng tao. Ano to? Ang sumpa ng kasalanan na galing kay Adan. Kung si Adan ay nagkasala, lahat ng mga nakay Adan ay mapaparusahan ayon sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay naipasa sa lahat ng tao. Ito ay sumpa sa tao. Kaya kahit Hudyo ka, at akala mo na ikaw ay maliligtas dahil tinutupad mo ng perpekto ang batas ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas sa kanyang harapan kasi mayroon tinatawag na original sin na naipasa sa bawat tao, sa bawat henerasyon. At ito mga Hudyo na ito ay nagmamayabang at nagmamalaki kasi akala nila na sila lamang ang maliligtas sapagkat nasa kanila ang kautusan ng Diyos. Pero hindi nila alam na sila ay nagiging arogante at mayayabang. Kaya nga sabi ni Pablo, sinusulatan niya dito ay mga Kristiyano sa mga Kristiyano nakatira sa ano kasi book ito?
O kung sino yung mga sinusulatan ng Kristyano, sino yung mga Kristyano na taga Roma. Okay. So sinasabi niya sa mga Kristyano na taga Roma, kahit Kristyano ka man na isang Hudyo na nasa iyong kautusan, o Kristyano ka man na Hentil na wala sa iyong kautusan, ikaw pa rin ay haharap sa Diyos ng marumi sa kanyang harapan. So, wala tayong pag-asa. This is the conclusion. Walang pag-asa ang tao. Nito pa rin man niya ang kautusan ay hindi niya kayang gawin lahat. Kasi nagkasala siya. The moment na ipinanganak na siya sa mundong ito, siya ay isa ng makasalanan. So paano tatapusin ng Diyos itong sumpa na ito? Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito sa continuation natin sa Romans chapter 3 verse 21. Pero bago tayo mag-start sa Romans chapter 3 verse 21, basahin ko muna ulit kapatid yung Romans chapter 1 verse 1 to 7. Sapagkat dito nag-revolve ang buong Romans, at nais ko po kapatid na bisitahin natin ulit yun yung sinabi ni Pablo doon sa Romans chapter 1 verse 1 to 7. Sabi nito, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Ang pinag-aaralan natin kapatid, the book of Romans is the gospel of God Himself. Hindi to gospel ni Paul, hindi to gospel ng AGJC Church. This is the gospel of God Himself, na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol, at itong gospel na ito, itong mabuting balita na ito, ay tungkol sa kanyang mismong anak. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesucristo. Na itong si Jesucristo ay mula sa binhi ni David sa kanyang pagkatao at mula sa Espiritu ng Diyos sa kanyang pagka-Diyos. May pag-aaral natin mamaya yan kung bakit at paano itinapos ni ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ang original na kasalanan. 4. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Ito ayon sa Espiritu ng Kabanalan, which is the Holy Spirit. Mayroong duality kay Kristo. Duality means siya ay tao na galing sa lahi ni David. At siya rin naman ay Diyos na ayon sa patotoo na banal na Espiritu na ibinigay sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, at sinito na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin, which is the capital L-O-R-D, Adonai. Sa New Testament, especially sa mga epistles ni Paul at ni Peter, makikita mo dyan, when you say God, it pertains to the Father. And when you say Lord, it pertains to the Son, which is our Lord Jesus Christ. Makikita mo yung word yan. God and Lord. No? 25. Sa pamamagitan niya, ito yung pinaka-essence ng buong Book of Romans. Sola gratia, which is by grace alone. And sola fide, which is ang pag-aaralan natin ngayon, in faith alone. Solus Christus, in Christ alone. And sole Deo Gloria, for the glory of God alone. Ito yung pag-aaralan natin na sinabi ni Paul sa Romans chapter 1, verse 5. Sabi ito, sa pamamagitan niya kay Kristo, solus Christus, tumanggap kami ng biyaya. Sa pamamagitan ni Jesucristo lamang, in Christ alone, we receive grace in grace alone, sola gratia, at pagka-apostol, para sa pagsunod sa pananampalataya, in obedience, according to faith. What is obedience? Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nakaayon at nakaugat sa pananampalataya. Very good. That is sola fide. The true faith has the fruit of good works. So ito yung makikita mo kapatid, sola fide, sola gratia, and solus Christus. Na itong paggawa natin ng mabuti ay naayon sa pananampalataya kay Jesucristo lamang, at itong pananampalataya na ito ay binigay ng Diyos pamamagitan ng kanyang biyaya upang sa pamamagitan nito ang pangalan ni Kristo ay makihayag sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian for the glory of Christ, for the glory of God alone. May kita mo dyan,
yung pinaka-essence ng Romans. Yes, chapter 6, sabi dito, sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Yesu Kristo. Tayong lahat, sa lahat ninyong nasa Roma, ng mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, we are called saints. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama, which is God, the Father, at sa Panginoong Yesu Kristo, which is the Son. Kaya may kita mo dito, kapatid, na ang sinasabi ni Pablo that the book of Romans is about the gospel of God, and it's the gospel of Christ. And this gospel is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun yung kinata natin kanina. Kahit anong ginagawa natin maganda, kahit anong ginagawa natin para sa kapupuri ng Diyos, hindi tayo ang gumagawa nito. Yet not I, sabi ng kumanta. But who? But through Christ that is in us. Kahit pagdating natin sa langit, ang sasabihin natin sa mga magtatanong sa atin, bakit tayo narito sa langit? Hindi natin sasabihin sa kanila, dahil magaling ako, dahil tinutupad ko ang kautusan ng Diyos, dahil nagsasamba ako, dahil ako ay nangangaral ng Ebanghelyo, napapagaling ng mga may sakit sa ngalan ni Kristo. No! Hindi natin may pagmamalaki yung mga ginawa natin yan, sapagkat hindi naman yun talaga ang pinakadahilan kung bakit tayo nasa langit at the first place. Ang dahilan kung bakit tayo nasa langit at the first place ay dahil mayroong namatay sa krus para sa atin. Amen. At dahil sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At yun ang pag-aaralan natin ngayon. This is Romans chapter 3, verse 21. Marapatin mo, kapatid, na nang namin ng mga salita ng Diyos, iyo po ang ating mga ulo, at tayo ay manalangin na maikli. Ama, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, marapatin mo na ang bawat isa ay buksan mo ang kanilang mga pangunawa. Nang malaman namin ang Ebanghelyo mo, nang malaman namin ang Ebanghelyo ng aming Panginoon, nang malaman namin kung ano yung nagawa mo para sa amin, at malaman namin na ikaw ay tunay na kapuri-puri at kaluwa-luwalhati sa aming buhay. Ito ang ipagsama dalangin sa mga Panginoon, pangalan namin Panginoon Yesu Kristo. Sama-sama natin basahin, kapatid, Romans chapter 3, verse 21. Sabi ko sa inyo, di ba, last week, na kumuha kayo ng highlighter at i-highlight natin yan sapagkat yan ay mahalaga. Romans chapter 3, verse 1 to 20, ang sinasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Mapahudyo ka man o Griego, mapahudyo ka man o Hentil, ikaw ay hahatulan ayon sa iyong nagawa, sa iyong mga kasalanan. At tayong lahat, by design na ating ginagawa, ay pupunta sa impyerno at paparusahan ng Diyos. Subalit, sabi ni Pablo sa 21, subalit ngayon, this is the good news, sabi ni Pablo, subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos. This is the righteousness of God na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Yesu Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sabi ni Pablo. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuring na ganap. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya or by grace. Bilang kaloob or gift. This is the gift from God given to you for free sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Yesu Kristo. 25. Na siyang inialay mismo ng Diyos bilang handog ng pantubos. That is propitiation. Pag-aaralan natin ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ito
Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Ginawa ito, may dahilan kung bakit ito ginawa ng Diyos, na ibinase lamang niya sa pananampalataya, na ibinase lamang niya sa biyaya, na ibinase lamang niya sa kanyang anak na si Jesucristo, ang kaligtasan ng tao. May dahilan. Ito ay kanyang ginawa, sabi niya. Bakit ito ginawa ng Diyos? That by grace alone, through faith in Christ alone. Bakit ito ginawa? Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, na ang ating katuwiran ay hindi galing sa ating sarili, kundi galing mismo sa Kanya. His righteousness, the righteousness of God, sapagkat ang Kanyang banal na pagtitiis ay Kanyang pinalagpas ang mga kasalanan nagawa sa nakaraan. Makikita mo dito the cancellation of sin that was done in the past. Pag-aaral natin yan ngayon. Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan, lalo sa mga panahon ngayon, na siya'y matuwid. Sino yan? Ang anak na si Jesucristo. At upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap, si Kristo, who will be the just and the justifier sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus, sa Kanya mismo, kapatid. Kaya, 27, sabi ni Pablo dito, kaya, nasaan ang pagmamalaki? 27 dito, kaya nasaan naroon ang pagmamapuri? Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa ba? Sa pagtupad mo ba sa kautusan bilang tao? Hindi, sabi ni Pablo. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng ano? Pananampalataya. The law of faith. That is not the law of works, but it is the law of faith. 20. Sapagkat pinanindigan natin na ang tao ay itinuturing. Paninindigan natin hanggang sa mga oras nito na ang tao ay itinuturing na ganap, na ang tao ay nagiging justified, nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Na kapag titignan tayo ng Diyos, hindi niya titignan yung ating mga ginawa. Kasi kung titignan tayo ng Diyos at titignan niya yung ating mga gawa, saan tayo pupunta? Sa impyerno, kasi walang matuwid sa atin. Wala kahit isa. Kaya anong ginawa ng Diyos? Hindi niya tinignan yung ating mga gawa, kundi tinignan niya kung tunay yung ating pananampalataya sa mismong ipinadala niya para sa atin, ang kanyang anak mismo na si Jesucristo. Kaya sabi niya, itinuturing tayong naganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. So, justification or kaligtasan is by faith alone. Sola fide. This is very important because it's the foundation of the Church of Christ. Na kung hindi natin naiintindihan ito, hindi tayo mapupunta sa langit sapagkat ito'y ebanghelyo ng Diyos. Again, through the foundation of the church, tayo ay magiging ganap, tayo ay magiging justified. We will be justified or tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos by means of faith alone. Kaya hindi siya faith plus works. Napakalinaw dyan, kapatid, it's not faith plus works. It is faith that is apart from works. So makita mo dyan, kapatid, it is not faith plus works equals justification. No. It is faith equals justification plus works. Paano naging ganon, brother yun? Ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo, doon tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At ngayon tayo na ay matuwid sa harapan ng Diyos, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Sabi din sa Philippians, work out your own salvation. Hindi siya natin work for, kundi work out your own salvation with fear and trembling. That your salvation is the power of God for you to do good
works. Sabi doon, ang paggawa ng mabuti that is apart from faith is sin. Di ba? Ang paggawa ng mabuti, kahit mabuti ka pang tao, kung ginagawa mo ito, hindi ayon sa pananampalataya kay Kristo, ito pa rin ay kasalanan. Kaya nga sabi ni Pablo sa 29, ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba ang Diyos din ay Diyos ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos, na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang hindi pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gayon, pinawawalan sa isa-iba natin ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin nun, wala nang sisay ang mga kautusan ng Diyos kasi kailangan mo lang ay sumampalataya kay Kristo. Sabi ni Pablo ito, huwag mangyari. Na kapag sinabi mong ikaw ay sasampalataya kay Kristo, hindi ka nagagawa ng kautusan. Kundi nga, ipinapagpatibay pa nga ng pananampalataya natin kay Kristo ang kautusan. Ano sinasabi pa nga dito? Na ang pananampalataya kay Kristo ang siyang mabibigay sa atin ng kalakasan upang masunod natin ang kautusan ng Diyos. It is the faith itself that is a gift from God that will give us the power to do good works in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ko kanina, faith that is true. Ang totoong pananampalataya na buhay ay pananampalataya na humihinga ng paggawa ng mabuti. Para kang humihinga sa paggawa mo ng mabuti. Kasi ang pananampalatayang buhay ay humihinga ng paggawa ng mabuti. Kaya ngayong umaga na ito, kapatid, I'm sorry, medyo matagal lang. Pero ito ay napakahalaga kasi mayroong tatlong principles dito na sinabi ni Pablo. Sa Romans chapter 1 and sa Romans chapter 3, makikita natin that we are saved by grace alone, sola gratia. Na ang kaligtasan ay ibinigay sa atin ng Diyos, kaloob natin sa atin ng Diyos ng libre, na walang bayad, na kahit hindi tayo karapat-dapat na iligtas ng Diyos, niligtas pa rin niya tayo, at tawag dyan ay biyaya. At dahil sa pagligtas natin sa Diyos, mayroon siyang ginawang parang kailangan mayroon sa atin. Ano yun? Pananampalataya. Ano ito pananampalataya ay kanino? Kay Maria ba? Sa mga santo ba? Hindi. Kanino? Kay Kristo Jesus lamang. Solus Christus. Kaya pagkita mo dito, kapatid, I'm going to give you the 5 foundations of reform. At kung may isulat ninyo para mag-google niyo mamaya. First, sola scriptura, or by scriptures alone. Sa pamamagitan lamang ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yon ang magiging pundasyon ng isang Kristiyano, yon ang magiging katotohanan ng isang Kristiyano. Hindi yung napapanood niya sa TV or yung evangelista na nagsasalita sa pulpito, kundi ang katotohanan ng isang Kristiyano ay ang mga salita ng Diyos lamang, sola scriptura, or by scriptures alone. That is the first fundamental principle. Second, sola gratia. That is by grace alone. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa Ephesians chapter 2. Ito ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Romans chapter 3, ito ay apart from works. Thus, salvation is given by God freely o libre. Ang tawag dyan ay biyaya, by grace alone. Sola gratia. Next, sola fide. Sola means alone pala, sorry. Sola means alone. In other words, soul in English. Pag sinabi soul, it means siya lang. Or nag-iisa. Pag sola means alone, and fide means faith. From the word fidelity, which is faithful. Infidelity means unfaithful. Fide, faith. In faith alone, through faith alone, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, doon tayo ililigtas ng Diyos. Kaya inalis niya yung paggawa ng mabuti
sa equation sa pagliligtas ng tao. Kasi walang gawa ng tao ang mabuti sa harapan ng Diyos. Pag-aaralan natin yan. Kaninong gawa yung tinignan, nakita ng Diyos na mabuti lamang? Mayroong isang gawa lamang ng tao na nakita niyang ito ang mabuti. Ito ang matuwid sa kanyang harapan. And next, solus Christus. In Christ alone. Kinakanta natin yan. In Christ alone, my hope is found. In Christ alone. Na kay Kristo lamang ang kaligtasan ng tao. Wala kay Maria, wala sa mga santo, kundi na kay Kristo lamang. Wala kay Buddha, wala kay Karma, wala sa mga ibang Diyos-Diyosan. Kundi kay Kristo lamang ang kaligtasan ng tao. At sinabi ni Pablo, by the end, yung end game is Soli Deo Gloria. Bakit ito ginawa ng Diyos? Para sa kanyang ikakaluwalhati lamang. Hindi para sa ikakaluwalhati ng tao, kundi para sa ikakaluwalhati ng Diyos lamang. Para maintindihan natin na hindi pala tayo ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Di ang paggawa natin ng mabuti ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Kundi niligtas tayo ng Diyos dahil siya ay mabuti, dahil siya ay mapagmahal, dahil siya ay mahabagin. At kung naiintindihan natin ito, hindi pa ba natin luluwalhatiin ng Diyos? Kaya ang sabi ni Pablo, upang maipakita ng Diyos ang kayamanan ng kanyang kaabagan at upang siya ay ating luwalhatiin. That is, those are 5 principles. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, and Soli Deo Gloria. Now, sabi, that's in faith alone, or through faith alone, is the foundation of the church to which it will stand or it will fall. Paano tayo naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo? Paano nangyari ito? Balikan natin ang krus ng Kalbaryo. Sino nanonood ng basketball dyan? Kapag pagod na yung isang player or hindi na nagpe-perform yung isang player, ano yung call ng coach? Sub. Okay? Isasub niya sa isang player na hindi pagod. Kapag sinabing isasub niya, ibig sabihin, papalitan niya yung lugar ng tao na iyon. Amen po ba? Okay. So alam niyo na, ito ang idea ko na yung ibig sabihin ng sub or substitutionary. Pag sinabi substitution o substitutionary, ibig sabihin nun na ikaw ang papalit sa lugar ng pinalitan mo. At ngayong umaga na ito, pag-aaralan natin yung tinatawag nating substitutionary atonement. May dalawang word dyan. Alam niyo na yung substitutionary. Ano naman yung atonement? Ang atonement, kapatid, sa Tagalog is pagtubos. Atonement is this. Kapag may nagkakasala, pag may kasalanan ng Israel, ano yung gagawin ng bansang Israel? Sila ay maghahandog ng hain. Maghahandog sila ng isang hayop. Usually, ito ay tupa, ito ay kordero, o ito ay kambing. Ito ay susunugin sa altar ng Diyos bilang hain sa Diyos upang ang Diyos ay hindi na magalit sa mga nagawa nilang kasalanan. Kumbaga, itong paghahain na ito ay tinatawag natin pampalubag loob. O sa English, it's called propitiation. No? Upang ang galit ng Diyos kaysa sa maibuhos sa mga may kasalanan, ay ibubuhos niya doon sa hayop na hinahin sa altar. At yung galit ng Diyos ay magmamanifest sa pamamagitan ng pagsunog doon sa hayop na iyon. Kapag sinunog yung hayop sa harapan ng Diyos, ang galit ng Diyos ay naibuhos na sa hayop at hindi nagalit ang Diyos sa mga taga-Israel. Ang tawag dyan, kapatid, ay atonement. Naintindihan mo ba?
Yung kasalanan ng Israel ay idadalangin ng pari na maipasa doon sa tupa na naiahing sa altar. At yung kasalanan na naipasa sa tupa, ang Diyos kaya sa parusahan niya yung mga tao, ang paparusahan niya ay yung tupa. Ibubuhos sa kanya lahat ng galit doon sa tupa. At kapag namatay yung tupa, ibig sabihin na bayaran na ang kasalanan ng buong Israel. Naintindihan mo ba? Anong kinalaman nun kay Kristo? Basahin natin muli sa Romans chapter 3, verse 21. Sabi mo, napakahalaga niyan. Romans chapter 3, verse 21. Highlight natin sa ating Biblia. Sabi ni Pablo, subalit ngayon, ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos. Ito yung righteousness of God. At ito hiwalay sa kautusan. At pinagtuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Ito yung pinagtuhanan ng Old Testament. Sabi ni Pablo, the law and the prophets is the Old Testament. Kautusan ng mga propeta. Verse 22. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sola fide kay Jesucristo lamang. Solus Christus, sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesucristo lamang. Sapagkat walang pagkakaiba. Lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. 24. Sila ngayon ay itinuturi ng ganap ng kanyang biyaya sola gratia na ito'y bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. That is redemption, that's atonement, kapatid. That is redemption. 25. Na siyang inialay ng Diyos. Kung mayroong offering sa altar, at ang Diyos mismo ang nag-alay sa altar bilang handog na pantubos. Di ba sabi ko kanina, kapag mayroong kasalanan ng Israel, mayroon silang ihahandog sa altar. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, na ito'y mabisa lamang o makapa sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalagpas ang mga kasalanan na gawa sa nakaraan. Upang mapatunayan sa panahon kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaharing ganap sa mga taong mayroong pananampalataya kay Jesucristo. I'm going to introduce to you two words. Very important. Justice and mercy. Pag sinabing justice, kapatid, ito ay justisya. Ito ay paghatol ng tama. And what is mercy? Mercy, kapatid, is the absence of justice. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatanggap ng kahabagan or mercy, ibig sabihin, wala na yung kahatulan sa iyo na hindi ka nahatulan ng Diyos. Kundi makatanggap mo ay kahabagan ng Diyos. Dalawang klase, justice and mercy. When you say justice, what does it mean? It is fair. It is just, karapat-dapat. At kapag sinabing mercy, it is unfair. Hindi ito just. Pero it is not injustice. It is not injustice. It is the absence of justice. Walang mangyayaring hustisya sa iyo. Tawag dyan ay mercy. Kung di nyo naintindihan, bibigyan ko yun ng konting ilustrasyon. Mayroong isang batang pasaway, kamukha ni Ivo. Malikot si Ivo. Lagi siyang nagpapasaway. Kumukuha siya ng lapis na matulis, tapos akdakanan na rin classmates na. So in biyan ng Ivo, kapatid, lagi nga tsukin principal's office. Kasi pa siya dakanin kayang klase ng gawanan ng teacher. Dalani kay principal's office.
At nanunggawan na kay principal's office. Parusan din. Iparusa ng Ivo pag siya gagawa yung mali, itang kondisyon kaya mapalo yung 10 beses. So yung Ivo, kapatid, lagi yung pinadala kay principal's office at lagi yung mga palo 10 times. Okay mo ba na paluan ni Ivo? Yes. Bakit? Kasi pasaway niya. Kasi lagi ang may kasalanan. At isto mo ba na palupaluan niya? Yes. Kasi may kasala yan. Natural mo na, parusan niya. Ang tawag dyan ay justice. Kasi kapag nagkasala ang tao at paparusahan ng tao, natural lamang na karapat-dapat siya makatanggap ng parusa sa justice. Ano yung pagsabi justice na pupasok sa isip nyo? Supreme Court, mga judge, mga lawyer, amen po ba? At kapag you're found guilty sa court, ang gagawin ng court sa iyo, ikaw ay paparusahan. So si Ivo, sa harapan ng principal ay guilty. Kasi lagi siyang pasaway. Kaso, isang araw, si Ivo kasi alam na niya na siya yung pasaway. Alam na niya na kapag gumawa siya ng mali, siya ay paparusahan. Hindi po ba? Pero kahit alam niya na siya yung paparusahan, ginawa niya pa rin. Ngayon, iikit na itong crush niya, huling crush niya, ikdak niya. Lapis. So, gawa na ng teacher na, dinaan niya pasibayo kay principal. Ano gagawin dapat ng principal kay Ivo? Papaluin. Papaluin ng 10 times. Kasi yon ang karapat-dapat na mangyari sa kanya. Pero, nung oras na iyon, ano yung ginawa ng principal? Ang hatol ng principal sa kanya ay ganito. Kaysa paluin ko si Ivo, kaysa sa paluin mo si Ivo, sabi niya sa guro, ako na lang yung paluin mo. Kaysa sa paluin mo si Ivo na isang pasaway, ako na lang yung paluin mo. At kung papaluin mo ko hanggang sa mapagod ka, hanggang sa mawala yung galit mo kay Ivo. Paluin mo ko ng 20 times, or 30 times, or even 100 times, hanggang sa mapagod ka. Yun ang sinabi ng principal sa guro. Siyempre, ano yung nangyari kay Ivo? Nagtaka siya. Nagtaka si Ivo kasi alam ni Ivo siya ang mapapalo. Pero nung makibarinig ni Ivo na ito, nadalaman niya na kung siya ay nagkakasala, iba yung mapapalo para sa kanya, nagtaka siya. So yung ginawa ng teacher, dahil sa galit niya kay Ivo, ibinuhos ni teacher yung galit niya kay Ivo, kanino? Kay principal. Kasi sabi ni principal, sa akin mo na lang ibuhos yung galit mo. Ako na lang yung paluin mo. Tama ba yung gagawin ni teacher? Fair ba yun? Hindi. Nasabihin natin, unfair. Kasi dapat si Ivo yung mapapalo. Bakit si principal na walang kasalanan ang siyang mapapalo? Unfair yun. And when there is unfairness, and when there is absence of justice, ang tawag dyan, kapatid, ang pinakita ng principal kay Ivo ay tinatawag natin mercy or kahabagan, kaawaan. Naawa yung principal kay Ivo. So kaysa sa Ivo ang maparusahan dahil sa panagawa niyang mali. Ang sabi ni principal, akuhan mo na yung kasalanan. Yaho na ang parusan mo, anak and teacher. So si Ivo at that time did not receive justice, kundi ano yung natanggap niya? Mercy. I'm introducing you two words. Justice. Kung hindi siya justice, ano siya? Okay. Please respond louder, no? Para maintindihan natin. Kung hindi paparusahan si Ivo at paparusahan yung ibang tao para sa kanya, ibig sabihin na ma-receive siya ng kahabagan.
At itong na-receive ni Ivo na kahabagan na ito ay tinatawag nating biyaya or grace. Kasi naka-receive si Ivo ng isang pabor na hindi siya karapat-dapat makakuha nito. Ano yung pabor na yun? Na hindi siya mapaparusahan. That is grace. At the same time, we also receive mercy kasi kaysa sa maparusahan siya, ibang tao ang mapaparusahan para sa kanya. Ang mismong tagahatol niya ang siyang naparusahan para sa kanya. So that God may show to us that He is the just and He is the justifier. At nung mga oras na yon, dahil sa galit ni teacher kay Ivo, kasi paulit-ulit na lamang yung ginagawang kasalanan ni Ivo, ang galit niya ay ipinasa kay principal. Ang tawag dyan, kapatid, ay propitiation o pampalubag loob. Ang sabi ng principal, bakit kami pastora? Bakit kami ko imuamo ang Ivo? Kana ko may bugnos imuamo. Ala ng principal. So namin gawa na ng teacher, ulit muaya. Kasi parang kaya ay sapat ng pulong palo. Naggawa na. Temalo paluwane, pulong beses. 20, 30. Mira sa dinalan niya, pagal niya. Hanggang katang mipasno yan ang kakapalo na ng teacher. Imuana, bugnos na. Kaya principal. At si Ivo, sa bawat palo na tinatanggap ng principal, na dapat sana siya ang napapalo doon. Pero sa bawat palo na nakikita niya, siya ay nagbabago. Isang palo, ako nagawad pa sa bahay ni. Pangalawang palo, na akong maging pasaway. Pangatlong palo, sunod na ako kay kautusan ng Diyos. Kapat na palo, ako nilakuan ng Ginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Pablo, napakahalaga na kailangan alam natin yung katotohanan na ito. At ilalagay natin yung konteksto nito. Ang principal ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Noong mga oras na iyon, kapatid, dapat sana ang hatol ng Panginoon sa iyo ay ikaw ay paparusahan. That is justice. Pero ano ginawa niya? Withhold the injustice, binawi niya. At pinalitan niya na tinatawag nating mercy or kahabagan. At anong ginawa niya? Upang ang galit ng Ama sa langit ay maibsan, which is called propitiation. Ang sinabi niya sa kanyang Ama sa langit, Ama, sa akin mo na lang ibuhos yung galit mo. Diba? Sa Isaiah sabi, He was crushed for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Ibinuhos sa kanya ng Diyos ang galit na dapat sana ay ibubuhos sa iyo. Ay ibinuhos sa ating mahal na Panginoon Kristo. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Pablo, ito ay pagtubos ni Hesukristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. The symbol of Christianism is the cross. Makikita mo sa lahat ng mga Christian churches, hindi mawawala yan. Yung cross. Because that's the symbol of what Christ has did for you. Sa ibang, ang pinagkaiba lang ng mga iglesia natin kumpara sa ibang iglesia. Ang ibang iglesia, yung cross nila, nandun pa rin si Kristo. No? Nandun pa rin siya na nakapako. Pero sa atin, nandun yung krus, pero wala na si Kristo. Kasi nasa langit na siya at naghihintay sa atin. Anong makikita natin dito, kapatid? Kaysa dapat tayo ang paparusahan sa krus with this justice, we received mercy. Na ang galit ng Diyos ay ibinuhos dapat sana sa iyo, pero ibinuhos niya sa kanyang mismong anak na nakapako sa krus
ng Kalbaryo. Sino ang may kasalanan? Tayo. Sino ang walang kasalanan? Si Kristo. Doon sa ilustrasyon kanina, sino ang makasalanan? Si Ivo. Sino yung walang kasalanan? Pero ano yung ginawa ng Diyos? Sa Corinthians, sabi ni Pablo, He made Him who has no sin for us. Ginawa ng Diyos, ginawa ng Ama sa Langit ang kanyang anak na walang kasalanan, ay ginawa niyang kasalanan para sa atin. Ang tawag dyan, kapatid, ay substitutionary atonement. Na dapat sana ikaw ang nakapako sa krus. Pero sabi ni Jesus, ako na lang ang mapako sa krus. At doon, kapatid, doon na ibuhos ng Ama sa Langit ang galit niya sa tao. Binuhos ng Ama ang galit niya sa tao. Kanino? Sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi pa sa Romans chapter 3, siya ang naging pampalubag loob natin. Our propitiation. Babalikan natin yung altar. Kapag sinunog yung tupa, ang galit mismo ng Diyos ay naibuhos na sa tupa kasi ang kasalanan ng Israel ay naipasa sa tupa. Ano yung tawag ng Biblia sa ating mahal na Panginoong Jesucristo? Ang Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Na ang Diyos mismo ang nagbigay ng kordero sa atin upang siya ang ating ihain sa altar. At siya ay susunugin sa altar upang ang galit ay maibuhos sa Kanya. This is the heart of the gospel. Double imputation. Pag sinabing imputation, kapatid, ito ay ibibilang sa iyo. Ito ay i-credit sa iyo. Double imputation. Sa krus, may kita mo na, babalik tayo, 2,025 years ago. Sa krus, may kita mo si Kristo na nakapako. At kapag nakapako ang ating mahal na Panginoong Kristo sa krus, ang makikita mo kay Kristo ay ang kasalanan ng buong mundo. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa Kanya ang kasalanan ng buong mundo. In fact, napakaganda pa nga na sinabi niya. Sabi niya, natin mahal na Panginoon Kristo, sabi niya, Father, forgive them. Pinaghingi pa nga niya tayo ng kapatawaran. Naging punong pari pa siya ng mga oras ngayon. Kahit ramdam na niya ang galit ng Ama sa Langit na naibuhos sa Kanya. Hindi pa nga siya napapako sa krus. Ramdam na niya yung galit kasi nung nananalangin siya sa bundok, malinagay sa kanya, siya ay pinagpawisan ng ano? Dugo. Dahil alam niya na ang galit mismo ng Ama sa Langit ay ibubuhos sa Kanya. Pasan niya ang buong daigdig, kapatid. Ang kasalanan ng buong mundo ay ibinigay kay Kristo at kasama niyang namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang galit ng Ama na dapat sana ibubuhos sa iyo ay ibinuhos sa Kanya. Kung hindi nagalit ang Ama, kasi ibinuhos na kay Kristo, yung galit, ibig sabihin sa mga na kay Kristo Jesus ngayon, mapapasa kanila ang katwiran ng Diyos. Sapagkat si Jesus, sabi ko nga, si Jesus ay pumunta rito sa mundong ito upang gawin yung hindi natin kayang gawin. Sorry, oras na pala. Ano ginawa ni Jesus? Di ba ang tao ay makasalanan? Alam niya ang kautusan pero hindi niya kayang sundin. Sa Matthew chapter 5, kasama ni Kristo, ang kailangan ng langit ay isang katwiran na mas higit pa kaya sa katwiran ng mga Pariseo at ng mga Sadduceo. In short, kapatid, sabi nito ni Kristo na ang katwiran na hinihingi ng langit ay ang katwiran na perpekto na kahit isang kasalanan wala kang ginawa
tayo nga, makaisip lang tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, ay nagkasala na tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo perfecto. Pero kailangan mayroong isang tao na gumawa ng kautusan ng Diyos, tuparin ang kautusan ng Diyos ng perfecto na kahit isang kasalanan, wala siyang nagawa. Sino sa atin yung gagawa nun? Hindi nga natin kaya. Sabi ni Pablo, Romans chapter 3, hindi nga maaari. So, ano yung ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1, na ating mahal pa ni Jesus ay pinanganak sa laman sa lahi ni David, dahil ito ang propesiya. At ipinanganak siya sa lahi ni David bilang tao, ngunit ipinanganak din siya sa Espiritu. Kaya nga, ang nanay ni Kristo ay isang birhen upang manatiling malinis na si Maria. At ang kanyang conception ay paglabas sa mundong ito is by the power of the Holy Spirit. Para ang sumpa na galing kay Adan na naipapasa every time during childbirth ay matapos kay Kristo. Ipinanganak si Kristo ng malinis. Siya ang bagong Adan. Siya ang bagong righteous person. Ito yung ginawa ng Panginoon. To fulfill all the righteousness of the law. Sumunod siya sa lahat ng kautusan. Hindi naman siya kailangan ng pabautismo, pero nagpabautismo siya. Kasi yun yung kautusan ng mga Hudyo ng una pa ron. When you are 30 years old, you have now the power to minister. So, bago ka mag-minister, kailangan ikaw ay matuli or babautismuhan. Pinili ng Panginoon, kaya sa matuli siya ay mabautismuhan. At nagpabautismo siya. At sabi ni John sa kanya, well, hindi mo na kailangan gawin. Dapat na ako yung bautismuhan mo eh. Sabi ng Panginoon, no. Bautismuhan mo ko to fulfill all the righteousness of the law. In short, kapatid, mula nang ipinanganak si Kristo, hanggang 33 years old na siya'y namatay, kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa. Perpekto niyang tinupad ang kautusan. Siya lamang ang matuwid sa harapan ng Ama sa langit. Kaya sabi ni Pablo sa Corinthians, ang ating mahal na Panginoon Kristo, who has no sin, kahit isang kasalanan hindi makita sa Kanya, sin for us. Kaya nga ang katuwiran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay naipasa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Double invitation. Ang kasalanan natin ay naipasa sa ating mahal na Panginoong Kristo sa krus, namatay ang mga kasalanan natin kasama niya sa krus, at ang kanyang katwiran ng kanyang buhay ay naipasa sa ating mga sumasampalataya sa Kanya upang ang katwiran ni Kristo ang makita niya pagdating ng panahon. Kung haharap tayo sa korte, hindi titignan ng Diyos yung ating mga ginawa. We will still be judged by our works. Kung titignan ng Diyos sa atin, hindi na niya titignan yung ating mga ginawa. Kung titignan niya ang mga ginawa ni Kristo dahil si Kristo ay nasa iyo. Sabi ng katangian, when the race is complete, kapag tapos na ang lahat ng ito, at ako'y nasa langit na, sabi niya, still my lips shall repeat. Uulitin ko ito sa aking buhay, na kaya ako naligtas ay hindi dahil sa aking mga ginawa, kundi dahil kay Kristo at sa kanyang mga nagawa para sa akin. At kung nananampalataya ka doon sa ginawa ni Kristo, at kung nananampalataya ka doon sa mga ginawa ni Kristo para sa iyo, yan ang titignan ng Diyos. Diyan ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Kaya sabi kong mahalaga ito. Next is Romans chapter 4. Ano nga ba ang pananampalataya? Ano nga ba ang tunay na pananampalataya? At bakit binase ng Diyos ang pagliligtas niya sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang? Pag-aralan natin sa Romans chapter 4. Let's pray.
Father, oh glorious Father, we thank you for your grace and your mercy, your love and sacrifice. We pray, O Lord, that we are here today gathered, that your Holy Spirit be upon us to guide us in our everyday living and to know the truth that is revealed to us today, O God. Let your glory be unfolded in our lives, that your glory be shining in our lives as well, so that the world will know how glorious you are, O God, and how gracious you are to us. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.